Ito na nga guys, piprito na natin yung ating tukwa. Tama lang na yan. At habang piprito ako ng aking tukwa, umpisan ko naman mag-slice ng kamatis. Lalakihan ko lang yung ganyan lang ang pagka-slice ng kamatis ko para medyo madali siyang isain ba mamaya. Kasi igigisa natin siya dito sa black beans o tausi kung tawagin nila sa Tagalog. Hiwa-hiwa lang tayo para sabay maluto yung yung pork at saka tukwa. At ayan, dito sa kabila, habang nagpiprito tayo sa kabila gigisa tayo ng bawang habang nagpiprito sa kabila ng tukwa. Sabay na natin yung ating kamatis. Sabay ko sa paggisa tong ating black beans. Hinigasan ko po yan. Kasi sobrang alat kasi niyan pag hindi mo hugasan eh. Ibang klase yung alat niya kasi binorong nga siya. Beans. Kaya isama natin sa paggisa dyan. Ganyan lang muna guys. Ayan, habang doon sa kabila naman ay ayan. Piprito tayo ng yung ating tukwa. May first batch na ako naluto. Hindi pa masyado. Yan, pag nagigisa tayo yan, medyo i-press natin yung beans. Kasi medyo matigas siya eh. Palituin lang natin kasabay ng kamatis bago natin ilagay yung ating meat, pork. At ayan, kapag ganito na yung texture ng kamatis, ayan, luto na siya. Ilalagay na natin yung ating meat. Ayan, antay lang natin lumabas yung kanyang katas. Ganyan lang muna siya dyan. Iwanan muna natin siya dyan. Lalagyan ko muna siya ng paminta. Lagyan na natin siya ng sabaw para lumambot. Ayan. Isang mangkok. Ayan. Siguro sakto na yan. Depende na lang mamaya pag medyo matigas-tigas pa siya, pwede man tayo magdagdag. Ayan. At atin na siyang takpan para niliksi na yung kanyang yung takip ko wala nang hawakan. Kasi sa kahuhulog, kababagsak minsan dahil pag angat minsan. Kasi may butas ito siya dito eh. Nalalabasan ng usok. Ngayon pag dito ka humawak, natural yung usok. Yung kaya nabibitawan. Ayan. Kaya pag natatapon, natatanggal. Actually, nakatatlong bili na ako ng handle niyan. Kaya sa Friday, doon kasi ako nakakakita sa Quiapo eh, yung mga handle niyan. Isa lang naman ang sukat, kaya sa Friday pa ako bibili ng hawakan. Kasi medyo mahirap din pagbukas dahil kailangan tinidora. Minsan pag natatapat dito, nakakapaso din. Pabayaan na muna natin siya. Ano lang yun, dagdag kwento lang yun guys. Habang nagpapalambot tayo ng ating pork, sabihin ko sana fork. Ito na yung aking pinaritong tukwa. Tapos meron pang isang last batch doon. Umpisahan ko na rin siyang hiwain para mamaya tatambog ko na lang ito. Ayan, hatiin lang natin siya ng bawat piraso ay hatiin natin ng 4 na
Ang init. Kasi bagong hango eh. Ayan, ganun lang guys. Ulit-ulit lang. Hanggang matapos natin. Ito siyempre, may kagat. Alam na. Sa bunganga na to. Hindi na kailangan i-slice. Sarap kayo ng tukwang pinarito. Lalo na sa lugay. Sa lugay. Lugaw guys, ano? Arroz caldo. Kung sa mga Ilonggo. At hiwain na rin natin itong pinchay. Nalinis na to. Nahugasan ko na. Pinuhin ko lang siya yung tangkay niya kasi para hindi nila maramdaman nguyain. Kasi pag medyo malalaki, pag nararamdaman nila, niluluwa nila yung ano, pinchay. Kaya yun, pinuhin ko yung tangkay. Tapos yung dahon, hindi naman masyado. Okay na yan. Yan, ganyan lang. Ayan. Pwede na lahat. Antay na lang na maluto yung ating pork. Antay na nga guys. Lagyan natin siya ng pampalasa. Peraso lang. Tapos, lagyan ko pala ng isang maliit na kutsaritang sugar para bumalance yung kanyang lasa. At titingnan natin yung karne kung luto na. Yan, malambot na. Kinurot talaga yun. Parang hindi mainit. At ilalagay na natin yung ating tokwa. Siyempre, yan. Kung napansin nyo, medyo masabaw siya. Kasi mamaya po ay sisip-sipin nung yung tokwa yung sabaw. Kaya masisimot din yan. Masisimot talaga. Matutuyo din yan. Kakaunti na lang din yung yung maiwang sabaw niyan mamaya. Pag sinipsip siya ng tokwa. At ayan na, hayaan muna natin kumulo para mag-mix yung kanilang lasa. At mamaya pag kumulo siya, doon na natin siya titikman para dagdagan kung ano pa yung kulang sa kanyang lasa. At ito na yung ating tokwat baboy na medyo may sabaw. Kasi gusto talaga ng aking mga anak ay medyo masabaw. Kasi kung ako lang talaga, gusto ko medyo tuyo-tuyo ng konti dyan. Kaya lang, gusto nila yung may sabaw. Tikman natin ang lasa para sa pagdagdag kung ano pa yung kulang. Yan, my favorite, ang tikiman time. Ayun, at dahil medyo matabang siya, lagay ko na tong aking pork cubes. Yun na lang yung dadagdag ko din ako magdadagdag ng asin. Kasi minsan yung mga ulam, pag akala natin matabang, pero pag atin siyang hinango ay pag lumamig, ay doon lumalabas yung kanyang tunay na lasa, maalat pala. Di ba rin ng matabang, wag lang talagang maalat, di ba? At ayan, ilalagay na natin yung ating pang-last na, ayan, sprinkle, ano ba to? Kinchay. Ayan, para may kulay green naman siya. At ayan na guys, luto na ang aking tukwat baboy ala Ma'am Shinings. Ayan, maraming salamat po muli sa inyong panonood sa aking mga videos. Please don't forget to like and subscribe na rin. And God bless us all and Jesus loves you and Ma'am Shinings loves you.